Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:12 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, kung bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang, pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Martes, Agosto 12, tuig 2025. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa bunga aga diri sa Radio Pilipinas Iloilo sa panibagong time slot sang Sports Zone alas 10 tugtog alas 11 sa aga kada Martes na kita. Diri sa gyapon sa Radio Pilipinas Iloilo. Kamusta ang aga sa aton nga mga tagpalamati? Damo kita sa mga balita nga patpaton subong aga sa patag sang hinampang. Good news gid nami ginang tulog sa mga naglantaw kay inasang kaagahon sang hampang sang Gilas Pilipinas. Ginpakilig pa kamo no? Ginpakilig pa kamo, ginpakulba pa. Sa pagkamatuod, kung galantaw ka, ako ay ko katanaw no highlights na lang ginang nabtan ta kay alas 12 na gid no. Isang wala kita nagtanaw ang suporta tara sa gihapon. From 6 points nga abanse sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa last siguro masulubra sa kaminuto na lang. Naka-run pa ang Gilas kung nakuha ang kadalagan. Nag-overtime pa na courtesy sang aton nga naturalized player o ay nasang iban, Justin Noypi. Sa isahon tayo na karon no, diri sa aton nga pagpangalagad kag ang makaengkwentro sang Gilas matapos nga nagdaog sila sa match-up nila kontra Kingdom of Saudi Arabia. Balaan ko ginabantayan gid dinhi sa aton nga mga tagpalamati. Pero kung tani sa mga semifinals lang, sa mga finals na lang kung tani, no? Para mas exciting. Galing kiti temprano, tapay hindi sila makakaengkwentro. Ang Team Australia, hidlaw gid ning mga fans sa match-up sang Gilas kag Australia. Isang nagligad to. Nag-rumble gito nga daan. Expect kita nga mas mangin hugot ang tawganay sa mga referee para nga malikawan ang kinagamo. Hindi man pwede nga hindi man pwede nga pasiga-siga ang Australia kay home court man na sa Pilipinas ang Saudi Arabia. Nga tanawan niyo ba sa kadahambang sang Philippines? Alin sa Chinese Taipei, New Zealand, Iraq, kag Hapon o kung kaina sa Kingdom of Saudi Arabia. Istoryahan tayo na garon anong mga dapat nga obrahon kag anong mga nangin factors papatunta ano bala ang nangin dalan para nga magasulod kita sa quarterfinals. Anong inobra no? Adjustments. Nakita na to na
nagamat-amat naging peak ang hampang sa Philippines. Walin sa naghampang sila kontra Chinese Taipei, in Bulaga kita sa Taipei, no? Pero ti subong may tsansa pa kita nga makasulod sa semifinals, pero ti masiling na ton tama gid kabugat ini nga task for Gilas Pilipinas. Pero wala sang imposible sa ampang nga basketball, bilog ang bola, magsalig lang kita sa gihapon. Sa chess mga kabyanan, 27 ka mga titulado nga players magasambuwa sa Touch Move Chess Tournament. Samtang mga kabyanan sa patag sang giniwat nga Ironman 70.3, taga Australia kag taga New Zealand, no, nagpangibabaw. This is 7 minutos magalikat sa takna alas 10 sa aga. Area mo ning do hindi ko gid mabaton, no, bilang isa ka basketball player ang natabo sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Kagabiin siya. Makahuluya kag very unfortunate gid ang natabo, no, sa isa ka player sang Mindoro. Matapos nga hindi yang ano lang nga pisikalanay, ginsumbag mga kabyanan sang isa man ka player sang General Santos. Hindi lang naton mapakita ang video, no, pero samtang nagaplastar sila sang pwesto nila, no, bola to, kundi ko magsala do, bola to sang General Santos ang nagadepensa taga Mindoro. O hana nga nagaplastar si Jonas Tibayan, kinosdakan siya dayon sang ano gito kumbaga sa puti gito yung mga kabyanan ni Nicole Sorella. Dugo ang baba, kain gito matsyag niya do 5 ka minutos gito yung higda dyan sa hardcourt. Ang player mga kabyanan suffered a concussion, broken jaw, pati baba niya wasag man to. Was stretchered out sa venue, nagindala sa pinakamalapit na ospital mga kabyanan. Wala man kita nagambal nga hindi kinaya malikawan kaysa bisan diyan nga ligang labas, barangay nga basketball, may mga may mga initay, pisikalanay, hindi kinaya malikawan bisan ganyang NBA kung nadumduman nyo tong Malice Malice at the Palace sa 2004. Terrible itong gamugid ang natabo sa tunga sang Indiana Pacers kag Detroit Pistons. Malice at the Palace. Damo gito nga players ang nasuspend. Kag isa man to sa ginkasubo sa mga players ang Indiana Pacers. Kay nga amuto ang best shot nila na makabalik liwat sa NBA Finals 2004. Iti ano na to nagapaidalom na tong career ni Reggie Miller. Iti isang time na to ay gipay pa to siya kakuha sang kampyonato. Di siyempre yung mga bataon nga players motivated man nga magkakuha sang kampyonato, tribute man nila kung tani kay Reggie Miller. Pero bisan na mo to, no, nakasulod sila sa playoffs. Pero ang lessons no, sa mga muning ampang, dapat may mga referee dapat kontrolado ginilang ampang. Dapat panilagid sila. Total 3 ka mo dira. Balaan taman, hindi tanan, mabantayan nyo. Pero kung nag-uumpisa pa lang ang initay, dapat ay control nyo ng hampang.
tawag na kamo dapat sa mga calls. Hindi nyo na pagulaton nga may mag-amusin niyo. Ako sa nakita ko, sigurado bana ni siya. Balan mo kung kung di ka kabalo mag-control sa imong emosyon sa hambang. Damo gid ang pwede matabo mo. Pwede ka makasakit sa imong kontra. Number 1 gid na. Or kung hindi mo makuha ang argabyo mo, sasagwa mo siya resbakan sang pariyo to sang ginobra sang taga Northport to bala. Player to bala nga ban man bala. Nato bala tiro niya to blang kontra nila. Si John Amores, si Calvin Abueva, binulan man nga nagantos. Sang close line niya man tong import sang talk and text. Pero nauna to yung import. Bastos man tong import abi sang isang piyak nga team. So amuning natabo sa natabo sini sa MPBL, nakita ko dapat i-review ini sang management. Nga dapat hindi lang bisan sinong wao naton nga mga players. Wala ako nagasiling wala kita nagasiling nga bisan sino lang nga players ang ginakuha sang MPBL. Sa laon nila kay damo man di mga professional players na nga nagretiro sa PBA, nagampang dira ang mga wala na tagaan sang contract, natagaan sang bag-o nga opportunity, sang tsansa nga makahampang. Blessing ina para sa ila. Pero para naman sa mga iban dira nati kung hindi iya magpabor sa inyong hampang, manakit lang kamo, na naman niya nga istorya. Or kung kung physical ka sa hampang, balos ka man. Pero hindi man magabot sa punto nga patyon mo yung player. Hindi niya pinatyanay. Sport ni nga ginatawag. Dapat maintindihan ina sa mga naghahampang sa basketball. Elementary ka man, high school ka man, college ka man, o kung professional player ka na. Dapat ang mga amuning player way gid niya sang lugar dapat sa liga. Sa paggamatuod, ako basket man kita Pero wala gid ko yan pinsar nga halitan ko ang kontra ko sa hampang. Pisikalanay lang kamo, kami tayo siko dira, agaway kamo sa pwesto, pero hindi magabot sa punto nga tapungulon kong player, hindi. Kung butang ta physical ka sa hampang, i-part na yas ang imo nga style sa paghampang, pero hindi dapat maglabot sa punto nga magpinapungulay ka mo. Balos balosay lang ka mo. Pero hindi dapat magabot sa punto nga sinumbaganay ka mo. Pero tigaling ang emosyon gid. Pero ang nakita ko, ang referee gid dapat ang may dako nga papel din. Dapat ang mga referees hindi nila pagpahanugutan na maglala pa ang hampang. Pwede kung may abogado ni Subong, si Jonas, pwede gini ma-filean kaso. Mo gining nakita ta. Posible gini siya ma-filean sang kaso. Kung ako si Jonas, filean ko ya kaso bisan kilalahay pa kamo dira. Para nga ti masampulan. Kay hindi natin gusto nga masulit pa ni nga hitabo. Sa mga nakatutok sa ato, subong nga aga, madamo gid nga salamat. Padayon lang sa pagtutok, ina-encourage naman kamo nga i-share ang aton nga pagpangalagan para madamo pa gid ang malabutan sa programa Sport Zone. Mayong aga gid sa inyo. Sa isang tagaron na tamyaw aton nga mga tagpalamati, si Crizel Rose Batislaong, Edumbingo, Mac Lebuna, Greshel Madurista, Liberty Indiape. Si Ma'am Indiape, muna siya ang information officer man sa to sang BCPO. Mac Lebuna, si Greshel Madurista, Maria Luz, Jennifer Galais, Jandra Manango Magno, Graciel Madurista, Jessie Latuab, Susie Fuentes Pirante, si Lynn Tanutan, Aida Batolio Casco, Rosalio Lin, Lilibeth Sazon, Susie Fuentes Pirante, Melds Militante Arana, Susie Pirante, nakatutok man si
Nung Jess si Mark Monta, nagatutok man sa aton. Aileen Sarahan, Pat Garcia, Eugene Novillas, Valdez, Ernest Lapating. Thank you, Ged, sa inyo nga pagtutok, no, diri sa aton nga pagpangalagan. Pero sa mga kauturan naton nga nagalantaw, no, kung may mga gusto kamo dira nga itugda, may mga i-share kamo, luya kamo i-share nga mga insights sa gina-discuss naton, pwede gid kamo ka comment kay basahon naton diri sa aton nga pagpangalagan. Kabay lang maumpawan, no, si Jonas at Wilson Ged. Di naton gusto ang mga muni nga hitabo sa basketball. Pag ina-kondinar tagit ang ginhimo ning player, no, sang General Santos. O iniya sang lugar sa Hampangan. Ulat-ulat ka lang kay laban-laban iban ka gid. San magpakitlooy ka pa siguro, no? Laban-laban amo ning tabo mga dispensa, mapaluy-luoy, mga ayaw pasensya. Pero hindi. Dapat yung tagaan kagid sa leksyon. Butang dabi ginunahan kami ito ni Tibayan. Ako kung ako maglantaw siniya, siguro ba siya, no, na physical siya ni Jonas sa isang ka-play guro, nagbalos lang siya. Pero sobra-sobra na ni. Pero ang player, no, hina-hina ka ni kung ang naigo abi mga adres sa liog no, posible ano gito ako patong tsansa hindi lang amo ning ang matabo sa player. Hindi naton ini gusto, labi na sa mga kabataan na nag-aspire na maging professional athlete sa uli. 28 minutos magkaligad sa taknang alas 10 sa aga. Huge right hook. Lubuksing lang no? Sa ibang panaton nga balita, mayugid ang tulog sini sa mga fans, no? Sang Gilas, Pilipinas, matapos nga nagpangibabaw ang men's basketball team kontra sa host team sa FIBA Asia Cup, ang Kingdom of Saudi Arabia. Overtime win, 95-88. It was an old familiar play. That is in D1, Justin Brown. Clutch, amugin niyang pasiling mo kay Justin. Umalin sang nag-represent siya sa Philippine team bilang naturalized player. 2023, in-upset nato ng China. 16 points ang abanse sa China. Pero we managed to came back. Kag nakuha ang kadalagaan. Kag nangin ticket naton sa finals. Kag nakuha naton ang gold medal sa Asian Games. For the first time in more than 50, 60 years. Sa subong, lain naman niyang ruta ang ginaagyan sa Philippine team sa basketball. First game against Chinese Taipei, kita ang ginalantaw nga liyamado sa Hampang. No question. Unfortunately, wala kita nagdaog. Ginlutos kita sa Chinese Taipei, 8 points. Next game, ginlutos kita sa New Zealand, 95-87, 8 ang abanse. Medyo kinulang lang yung kapos na to gamay ang Philippines na. Siguro may mga 5 lang to ka minutos na nabilin. Sigurado may chance kita nga magdaog. Kinagkalagas na kita doon 18-19 ang abanse sa New Zealand. Manage nga makalagas, maghimos ang run. Yung kapos lang kita.
Ikatlong nga game, daw kita contract rack, 66-57. Kagkaina kontra Kingdom of Saudi Arabia, 95-88. Ang huge basket with 9 seconds ang nabilin sa regulation. Mugito ang ang highlight gid no sang comeback sang Gilas from a 77-71 deficit in the final 1:33 nabilin sa Hampang. Brownlee scored 8 of the team's last 10 points sa fourth quarter. Parang pangunahan ng team sa comeback. Pero suno kay Team Cone, wala siya na kumbaga para kay Team Cone, ordinaryo na lang to. Kaya suno sa iya, suno kay Coach Tim Cone. Ang ginrun nilang play, old play na to suno sa iya, nga familiar na siya. We got the switch na gusto nila. Smaller defender, check. Pero bisan gamay itong player, pesky man to mag-depensa. Kaya pag uyat sang bula ni Justin, pila pa to kasi gundos eh. Hindi nga makaka-catch and shoot, hindi. Pangita pa si Justin sang posisyon niya. Kaya naka-hands up na gadaan ng player eh. Na-manage. Pabudlay gito eh. Budlay gito nga tira. Dila naton ma-play diri no. Pero tama to kabudlay nga tira. Ano na to eh, pilit na gito yan no. Aling kitang pulso galing sang Justin Hoypi, di matibag mga kabyanan. Lain man to yung style sa 2016 pero same play lang sa gihapon. Pagti ang veterano nga coach was no longer surprised with how his long-time import carried Gilas sa iyang abaga. Suno gani kay Coach Tim, kung mabalaan ng history ni Justin Brownlee, hindi na yung unusual. Hitting big shots sa iyang karera. At suno sa iya, coach man siya nga daan sa naturalized player naton sa Ginebra, sa club team. Asian Games. Suno sa iya. Ato yung ang hampang kontra China. Kumbaga kita mo kita mo blang computer, blang magampang ka NBA. Luway nagamintes. Ando mo ng kalidad ni Justin Brownlee sa clutch mga kabyan. Masaligan mo gid yan. No question. Pero dako man ang naging kontribusyon sa mga teammates ni Justin. Makabigit na ton nga best game ni Kevin Kiambao sa subong nga FIBA Asia Cup, ang hampang kontra Kingdoms of Saudi Arabia, 17 points. AJ Edu. Balan mong nami kay AJ Edu, mga kabyanan. Ano siya, hindi siya dasig siya nga klase ka big man. Makahampang siya sa gwa, sa sulod. Shaded area man o kung sa 3-point area, kaya niya eh. Nagatira siya tres. Duduwag ito ka tres ang napasulod ni AJ Edu. Unlike Junmar, minadugi kita nga mahinay si Junmar eh. Kag amo ni ang ginagamit sa mga players once nga ara siya. Amo man yung natabo sa China eh. Nga medyo nagdako itong abansin naton. Pero galing nag-adjust lang kita. Amo itong gintagaan sa more playing time si Ange Kwame. Subong the same man ang katabo subong more playing time for AJ Edu. Madasig siya mag-switch, madasig mag-adjust. Dwight Ramos, siyempre consistent yun niya. Halin sa time nga nagsulod si Dwight Ramos sa Philippine team, kundi kung magsala under Coach Tab Baldwin,
hasta subong kay Coach Tim Cone, Arya, sang si Tab ang nag-uyat sang gilas, ara si Dwight Ramos. Do ano pa lang to siya? College. Nagpasulod pa lang to siya sa Dwight Ramos. Nagbalik si Coach Chot Reyes bilang head coach. Dwight Ramos ara sa game. Pag-abot sa Asian Games, pag-abot sa kay Coach Tim Cone, ara siya sa gihapon sa lineup. Pero sang Asian Games, wala si Dwight, no? Injured to siya. No? Pero consistent siya. Balan mo nga, wala siya, ara ngayon siya perme. Bangod consistent siya. Opensa kag depensa. Muna nga, hindi mo gidya makakas sa lineup ang isa ka Dwight Ramos. Kagti siyempre, fans niya fan base ni Dwight kadaan. Kagti subong, sige manhampang niya sa Japan B-League. Kagti sa overtime, yung tapos gid sa Philippines, ang hampang 95-88. Second straight win for Gilas Pilipinas. Pero aminado kita nga bulubugat niyang assignment subong sang Gilas. Ang mangin kasumpong nila, ang defending champion sa FIBA Asia Cup, ang Australia. Kung tani sini nga look forward nga makaengkwentro sila sa mga semifinals, finals. Galing napatimprano kasi first 2 games na nga daan na pirdi kita. So expected na kung maka-advance gid man kita sa quarterfinals at tinahimo ta na subong, ang mga bulubugat nga mga teams dayon ang makaengkwentro naton. Win or go home ni ang sitwasyon. Pero may pero kung magdaog kita, sabi no, salig kita sa gihapon, suporta kita sa gihapon dapat. Pero kung magdaog kita, may posibilidad na magabunggo liwat ang Gilas Pilipinas kontra Chinese Taipei. Same sides ang bracket ng Gilas Pilipinas kag Chinese Taipei. Ang duha ka team ara sa Group D pero tikinanglan nila anay nga magdaog sa quarterfinals. Ang Chinese Taipei will go up against Iran, undefeated sa Group B. Ang Philippines naman, tougher task as it battles Australia. Ang Boomers, undefeated man sa Group A. Kag ang Australia is ranked number 7 sa world. Although wala sang NBA players nga naghampang subong sa Boomers. Kag it will also be the first time na ang Gilas makaengkwentro ang Australia matapos ang rambulan sang July 2, 2018 sa Philippine Arena. Iniwat ang 2019 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ang good news naman para sa mga nagapulaw, hindi na kamo magpulaw kaya ang hampang nila sini Boss August 13, 7 p.m. alas 2 sa hapon dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome news din para sa mga fans ng Philippines. Sabi na ang mga nagpulaw gid, naglantaw sa hampang. Kaya ang Filipino fans na-expect sila sa gihapon nga maglantaw. Bisar nga alas 2 sa hapon, basing iba ni may mga obra pa, basing mag-lisensya ni sa mga boss nila nga ma-half day anay.
Ang feeling balang makakadto, makalantaw ka mo, no? One of the best na experience para sa mga overseas Filipino workers na to. Best of luck yun sa Gilas Pilipinas kag kabahin pa na hindi lang kita na mag-expect nga makasulod kita sa semis. Importante anay nga mag-focus kita sa hampang focus gid. Pero ang nakita ko kung ako ang maglantaw tagaan sa more playing time gid Kevin Kiambao, si CJ Perez nga daan no duwa-duwa tong makampang pa duwa ng injured sa ila Calvin Oftana kag si CJ Perez. Si Japet Aguilar, na lang gini limited minutes na lang gini siya eh. Okay na siya gawag ginapampang gini Coach Tim. Junmar Fardo, EJ Edu, Scotty Thompson. Wala man, hindi nyo man makita ang puntos ni Scotty. Pero mga tangibles sa hampang. Munang lantawon nyo. Muna ang dako ang kontribusyon ni Scotty sa hampang. Kevin Kiambao ged, si Carl Tamayo, Araman, Chris Newsom, Dwight Ramos, at siyempre si Justin Brownlee. At si Jamie Malonzo nagkahampang kagabi, 3 minutes lang. Nakakabalo ba sa Australia sa ibabad ni Coach Tim? Pero ging klaro na inaahan ni Coach Tim Con ang maabot kini ang timing nga makahampang siya. Ito nagalapta subong sa social media at ining si Jamie Malonzo ginapolitika. Pero hindi kita maglantaw sina. Kita taman kung ano ka professional ni si Coach Tim. Pila ka tuig na niya nga naga-coach sa PBA sa international competition. Ka-unprofessional man kung ibang kuon lang tungod kay ti. Wala siya. Hindi na siya magampang sa Hinebra kaya nag-sign up siya sa contract sa Japan B-League. Best of luck sa Gilas Pilipinas alas 7 sa gabi buwas Agosto 13. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdom, magbalik lang ang programa Sports Zone. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online at maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders. Para sa bawat Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. You
Ayun, ibang level na naman. Scatter na please. Scatter! Scatter! Yes! Ibang level! Let's go! Ibang level! Ang taas ng pinakuryente ko! Tulong! Oh yeah! Kung ayaw mong ibang level din ng kuryente mo, unplug all those gadgets and appliances. Huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo na sa mga extension cords. Iwasan gumamit ng cellphone habang nakaplug. Hindi lamang ito delikado, nagdudulot rin ito na pagkasira ng baterya. Makakatipid ka na, safe ka pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ibang level na! Salamat, Mr. Powers! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 48 minutos, makaligad sa tagtang alas 10 sa aga. Parahin ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Mga kabyanan, Bentesiyete ka mga titulado nga players sa patag sang chess. 13 ka masters halin sa Luzon, 13 sa Visayas, kay isa sa Mindanao ang magasambuwa. Sa Touch Move Invitational Open Rapid Chess Tournament sa national event sa Seafood Capital of the Philippines, ang Rojas sa ilang SM City. Ang competition magagamit sang time control of 15 minutes per player with a 3-second increment following a 7-round Swiss system format. So, sa tournament secretariat, Milin Akuyong, ang field includes 19 players from Luzon, 107 from Visayas, 2 sa Mindanao, for a total of 128 registered participants. So muna kadamo ng mga players sa magahampang sa sining tournament. Looking forward sa mga magkadaog. Alam mo, ang amuning hampang mas maga-improve pag ang imong skill. Kung professional ka na or nagahampang ka na gid man niya sa mga international competition, mabuligan mo man ang mga nag-aspire na pag-un pagid, magbakod pagid nga maghampang. Nami maning chess, hindi mo matunaan ang disiplina. Kung may sala ikaw nga move, maka-recover ka. Pag ma-avoid mo nga mamati ikaw or ma-checkmate ikaw. Nami maning hampang para sa mga kabataan. Hindi daw feeling nyo ba lang mga bata nyo, puro lang cellphone, puro lang gadgets. I-try nyo sila introduce sa chess, sabi. Idamo man sa mga nag-train subong ng mga tanda na sa chess diri sa aton. Ikaw mo kabalo ba si sa ulihi, maging part pa kamo sang Iloilo Quisela Knights. So best of luck din sa tanan nga magapasakop sa sining nga kompetisyon. Mga kabinaway, nakita sang tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Sports Zone. Pasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side, Mr. Alan Defante sa studio, sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita.
Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kung di ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagit ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.